Okay, welcome back po muli sa aking YouTube channel, mga mahal kong kabalasdor, mga mahal kong kababayan. Ano po? Dito po sa Double B, Balitang Balasador. Ngayon po ay ikasiyam ng Abril, taon 2022 po, mga mahal kong kababayan. Binabati ko po ang lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga OFW, dyan po sa Pilipinas. Mapagpalang hapon po sa ating lahat at mag-iingat po tayo laban sa World War COVID-19. Doble ingat po tayo, mga mahal kong kababayan, at lagi po samahan natin ng dasal para sa kaligtasan nating lahat, mga mahal kong kababayan. So ngayon, mga mahal kong kababayan, meron po ako isang liham lamang na gusto kong basahin sa inyong lahat. Ano ho? At sana ay pakinggan nyo at sana ay magustuhan ninyo. Ano po? Ito po ay para sa ating lahat at sana ay magtuloy-tuloy itong ating YouTube channel. Ano? Lagi nyo pong mag-subscribe po kayo para po ito sa inyo. Ano? Para sa inyo. Tulong ko rin po ito para sa inyo. Yung pag-subscribe ninyo, para din po yan sa mamayang Pilipino. Kung may puso ka, na makatao ka, subscribe po. Tulong nyo po yan para sa ating mamayang Pilipinong mahihirap. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ito, mga mahal kong kababayan, ano? Para po sa inyong lahat. Sa mundo ng kayabangan laban sa COVID-19, sa gitna ng kahirapan na dinadanas ng buong mamamayang Pilipino, laban sa krisis at sakit na nakakahawa dulot ng COVID-19. Naglaho ang lahat na kinabubuhay ng marami. Makikita natin sa ating lansangan ang mga taong naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Ang sakit at hapdi, hirap na ating dinadanas. Mga mahal kong kababayan, kaya natin ito. Kaya natin ito. Dugong Pilipino na may dugong bughaw at tapang, ating harapin at labanan ang COVID-19. Huwag tayong susuko. Dugong Pilipino, kaya natin ito. Kaya natin ito. Ang ating amang Tatay Digong ay siya lagi nating kaagapay at tagapagtanggol ng mga mamayang Pilipino laban sa kahirapan na ating dinadanas. Luha at pighati ay umaapaw sa kanyang puso. Sa panahon at oras na ito ay kailan nating magtulungan para sa kahirapan na dinadanas ng ating kababayan. Ang hari at inahin ng kayabangan, Francis Leo Marcos ang iyong pangalan. Ang yabang na kumalampag sa buong mundo, ang yabang na kumalampag sa mamayaman. Nabigla ang lahat sa kanyang kayabangan, kaya ito ay pinatulan ng marami. Sa likod at kabutihan ay binato ng masakit na salita ng marami. Ang panawagan ng kayabangan, ang paghamon sa lahat. Hamon ng kayabangan para sa pagtulong sa mamayang Pilipino. Ang naging puno ng kayabangan ay namunga ng kabutihan. Para sa tunay na pagbabago.
nagbukas ng mga puso ng marami para sa mamayang Pilipino. Ang punong-puno ng yabang ay namunga at sumibol sa sulok man ng mundo. Aking panawagan sa ating kababayan, halika sa mundo ng kayabangan. Ikaw at ako, tayong lahat na mayayabang, ang magiging tagapagtanggol, na magiging sundalo upang ipagtanggol sa krisis at kahirapan ang mamayang Pilipino laban sa COVID-19. Tayong lahat ang magsisilbi sundalo laban sa COVID-19. Ayan po mga mahal kong kababayan. Sana po ay nagustuhan nyo. So, ito po aking sinulat, tinatawag na rin natin pong ito po ang Task Force Yabang COVID-19. Task Force Yabang COVID-19. Ayan po mga mahal kong kababayan. So ngayon, ang babalasahin natin po dito mga mahal kong kababayan, marami po sa ating mga Pilipino nagtatanong na sana ang pera. Ano po? Yun po ang mga paliwanag natin lagi sa mga kababayan natin. Iwasan po natin ang mga fake news. Makinig po tayo lagi. At ibabato ko sa inyo ang totoong balita. No? Ito ay pawang katotohanan lamang. Marinig po nyo sa mga tao na talagang sila ang may alam kung paano natin ito matatanggap at sino ang makakatanggap ng mga tulong po ng ating gobyerno. Pakinggan po natin ang talumpati po ng ating mga malapangulo dito po sa DSWD. Panoorin po natin. Tutukan nyo po ito para po ito sa inyo mga mahal kong kababayan. Maraming salamat to. Ito po mga mahal kong kababayan. Huwag nyo rin pong kalilimutan, subscribe po tayo. Ano po? Ayan po, pakinggan po natin. Ito na po, mga mahal kong kababayan. Mga kababayan, atin pong pakinggan ang sagot ng Palasyo Malacanang sa tanong na nasaan nga ba ang pera at ano na ang nangyari dito. At sa puntong ito mga kababayan ay pinapaliwanag na ni Pangulong Duterte ang kanyang point person na si DSWD Secretary Bautista para lubos na maunawaan ng ating mga mamamayan kung ano na ang estado ng perang ibibigay bilang ayuda sa mga taong nangangailangan. Kung atin kasing matatandaan mga kababayan, ang issue nito ay siyang ginagamit na alas ngayon ng mga dilawan at siyang ginawang instrumento para galitin ang sambayanan dahil pinapalabas nila na tinatago ng gobyerno ang pera at hindi ito pinamimigay sa mga tao. Kaya po para basagin ang mga pagdududang ito ay napagdesisyonan na ng Pangulo na ipaliwanag ng gusto kung nasaan na nga ba ang pera. Atin pong pakinggan ang ating mahal na Pangulo mga kababayan at ang ating DSWD Secretary Rolando Bautista. Pero bago po yan mga kababayan, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Aking mga kababayan, we are meeting for the nth time. I do not know how many, but I'm sure it would be a long train of meetings about yung problema. Now, gusto kong malaman ninyo, ang pag-usapan na lang dito, walang iba, hindi tayo lalabas. Mag-usap tayo ng COVID at ano ang resulta ng pumasok na yung virus na yan o virus. I've been pronouncing it virus anyway. Ganon yan. So hindi tayo maglabas dito. COVID lang tayo at ano ang problema na lumabas sa contamination sa ating bayan. So let me para maraming masagot yung maraming tanong ninyo. Tatawagin ko si Secretary Bautista ng DSWD para mag-presentation at magsabi sa tao kung saan na yung pera at ano ang nangyari as of now itong panahon. Secretary Bautista, you can... Fellow Cabinet Secretaries,
Maayong hapon sa mga nanonood ngayon. Magandang hapon din sa inyo lahat. Unang-una, nais ko lang ipahatid sa inyo na nung dumating ang 100 billion sa initial tranche para sa cash accumulation program ay in a matter of 3 to 5 days ay naibaba namin kagad ang kaakulang ayuda para sa ating mga 4-piece members. Hindi po tayo masyadong nagkaroon ng problema na to dahil we have a credible list being kept by the DSWD, and from time to time, itong mga beneficiaryo na to ay nakakandak ng cash assistance every month. So hindi po tayo nagkaroon ng problema nito. Kasunod din po noon ay nag-payout din po tayo sa mga transport group beneficiaries. Nakuha lang po natin to ng 2 at saka 3 araw. So ibig sabihin po nito, in a matter of from April 3 hanggang April 7, na-cover po natin ang pagbabayad sa mga 4-piece beneficiaries, other transport groups. Babalikan ko ulit, hindi tayo nahirapan dito dahil meron tayong credible list. Noong April 3 po, more than 80 million ang ibinaba po natin sa field offices. Ibig po sabihin nito, talagang yung mga budget allocated sa mga field offices para implement ang social amelioration program ay makarating kagad sa kanila. Kasi alam naman natin na sila ang mag-implement in coordination sa mga LGU. Nung natanggap po nila ang amount na 80 billion, ay dito na po nakipag-coordinate po sa mga local government units sa municipal, city, social welfare development para po i-transfer natin ang pondo sa kanilang LGU. Ang naging konsepto po nito ay sa tulungan ng AFP, PNP, DSWD personnel, other monitoring groups ay tutulong para sa implementasyon ng social amelioration program. Dito po naranasan natin na merong sabi natin naging problema kasi po ang listahan ng mga taong babayaran ay hindi po available. Siguro ang in-expect po namin noon na ang LGU, dahil alam nila ang kanilang constituents, ay they have the profile, the names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Dahil po hindi rin nila masyado kabisado o sabihin natin ding may kakulangan sa mga listahan na yon, dito na po nagkaroon ng problema. Pero kung tutusin po natin ay ito po ang unang pagkakataon na dumaan tayo sa sitwasyon na to. Kaya naniniwala ko na sa unang sitwasyon na to, masasabi kong walang perfect na sistema. But as we continue to engage the LGU, municipal, city, social welfare development offices, we were able to identify and determine what are the gaps and the shortcomings. And hopefully in due time, we will be able to have it distribute the cash amelioration systematically and orderly. Nais ko lang i-emphasize dito para sa kalinawan ng lahat na ang cash amelioration program ay intended po para sa pamilya. Uulitin ko po, ito po ay intended sa pamilya. So ibig sabihin nito na ang isang head of the family ay bibigyan po sila ng social amelioration card at dito po nila isulat ang kanilang profile. Bakit natin pinapasulat sila sa social amelioration card? Para po makita kung ano pa ang mga tulong na naibigay sa kanila. May mga pagkakataon na isang pamilya o ang isang miyembro ng kanyang pamilya ay beneficiaryo rin po ng DOLE. Beneficiaryo rin po ng Department of Agriculture or even DTI. Na ayon po sa batas ng Bayanihan Law na dapat ang isang pamilya ay makakatanggap lamang ng 5,000 to 8,000 depende sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Ang magiging problema po natin to kapag hindi po na-validate ang isang pamilya, magkakaroon po ng duplikasyon ng mga benepisyong ibibigay sa kanya. Ano pong magiging epekto nito? Mababawasan po ang mga benepisyaryo dahil ang isang pamilya na nakakatanggap ng
Sabihin natin, kung hindi nabantayan, kakatanggap ng 1, 2 o 3 ayuda sa mga iba't ibang ahensya. Pero kung susundan lang yung sinasabi nating isang ayuda lamang, yung mga sobra doon ay maaaring ibigay sa mga nakakarami. Kaya ayun ang ina-emphasize namin talaga na dapat sa pamilya. Yung mga other documentary requirements, mga basic documentary requirements na kasunduan ng LGU, Municipal, City, Social Welfare Development Offices ay kailangan po yan dahil sa transparency and accountability. Alam naman po natin na may mga pagkakataon na may mawawalang pera o hindi mabibilang ang pera, kaya kailangan po na merong taong mananagot, taong sasagot kung sakaling hanapin ang mga pagkukulang na pera. Pero ito ang ina-encourage ko sa ating mga kapatid na dapat we should be a vanguard in the distribution of the social amelioration program. Dapat lumakas ang ating boses dahil alam naman natin na ang social amelioration program ay people's money, no? Coming from the people's tax. At hindi dapat po ito masayang o magamit lamang ng mga taong iniisip ang kanilang sariling interest. Ang akin lang pong advice sa ating lahat na this is not the time for blame game. Dapat the more that we should help one another in any form we can. Katulad ng ating sinasabi ng ating presidente na this is an opportunity for us to show to our people that we are worth a public servant and only looking after the welfare of our brothers and sisters. So ayun lang po ang aking mensahe. Ang DSWD po ay gagawin ng lahat na tulungan ng ating mga LGUs para masigurado natin na mapadali, mapabilis ang pagbibigay ayuda under the Social Amelioration Program. Maraming salamat po. Yan po ang paliwanag ng ating DSWD Secretary Rolando Bautista, mga kababayan. Pero hindi pa po tapos yan, mga kababayan, sapagkat marami pa pong pinibigay na ayuda para sa ating mga mamamayan. Bukod sa DSWD, ang parting iyong narinig ay sa DSWD lang po, mga kababayan. At iba pa rito, yung mga iba't ibang sangay pa na ahensya ng ating gobyerno. Kaya atin pong antabayanan ang mga susunod pa